Napuno po ang Baclaran Church sa dami na nagsimba ngayong bisperas ng Pasko. At ang mensahe po ngayong inaalala ang pagsilang kay Jesus, isa buhay, ang diwa ng Pasko para sa kapwa. At saksi live, si Von Aquino. Von! Pia, maging larawan ni Kristo sa iba at maging Pasko. Yan nga ang mensahe ng Christmas Eve Mass dito sa National Shrine of Our Mother of Perpetual Help o mas kilalang Baclaran Church. Ordinary. Becoming Christmas, ito ang naging sentro ng mensahe sa banal na misa ngayong gabi bago ang pagdiriwang ng kapanganakan ni Jesucristo. Sa kanyang homily, sinabi ni Reverend Father Rico John Bilangel na ang pagiging Pasko sa iba ay ang pagmamahal at pag-unawa sa kapwa kahit mahirap. Ipinanganak niya si Kristo hindi lang sa sabsaban kundi sa ating kalagayan. Emmanuel, ibig sabihin, nasa atin ang Diyos sa kabila ng katahimikan, kadiliman o maging sa ordinaryong araw ng buhay. Hinimok din niya ang mga mananampalataya na maging liwanag sa isang mundong pagod sa dilim. Ang Pasko ay hindi isang pribadong pagdiriwang sa ating simbahan, hindi isang pribadong pagsasalo-salo sa ating tahanan, hindi isang pribadong pagdiriwang na tayo at ang ating minamahal lamang. Christmas is not only for the deserving, it is for all because everyone has a place in the heart of God. Puno ang loob ng simbahan, marami pang hindi na nakapasok at sa labas na lamang nakinig ng misa. Sa labas naman ng simbahan, tuloy ang Christmas shopping ng iba, mula pagkain hanggang sa pangregalo. Ano po yung binibili nyo? Ano po, short po. Para? Pang ano po, suot sa bukas po, para bukas po sa Christmas. Nagahanap-hanap pa rin po dito po. Ng mga pangregalo po. Pia, mula 6:30 a.m. hanggang 8 p.m. ang Christmas Day Mass bukas dito sa Baclaran Church. At live mula rito sa Parañaque City, ako si Von Aquino ng GMA Integrated News, ang inyong saksi. Sold out naman po ang leche flan sa ilang tindahan sa Sampaloc, Maynila, ilang oras bago ang Noche Buena. At sa Divisoria, bagsak presyo na ang ilang panregalo pero may mga nakikipagtawaran pa rin. Saksi, si Bernadette Reyes. 25 lang, branded t-shirt, 75 lang. Nang ibabaw sa ingay ng Divisoria ang boses na naka-megaphone at naglalako ng mga paninda nilang t-shirt ngayong bisperas ng Pasko. Tila effective, lalo't dinumog ang mga t-shirt, tsinelas at accessories na walang 100 pesos ang presyo. Sa tindahang ito, may tsinelas ding 75 pesos ang presyo. Ang mabili po talaga yung mga bargain. Yung carry lang nilang bilhin. 75, 100, may 50 rin na carry lang na mga budget nila. Dagsa ang mga mamimili. Ang iba, ngayon lang nakapag-Divisoria dahil naghintay ng bonus ng kanilang asawa. Meron din ngayon lang nakapag-day off sa trabaho. Ganito mga magkano yan? Ano po, 180 po. Para po sa apo ko, eto, Ayan. mga ano po. Ito. Sa kanya po, sa anak ko. Ito. Tapos ito po sa apo ko. Pang araw-araw po. Anong binili mo para sa sarili mo? Ito. Pang araw-araw niya rin pong short. Magkano? 160 po. Ayan. Magkano yan? 220 po. Ayun. Ay, 320. Pero kahit bagsak presyo ang mga paninda, marami pa ring tumatawad. Wala na po. Sinasabi namin mataas na rin ang puhunan kaya last price na talaga siya. Isa sa mga sumubok makipagtawaran ang delivery rider na si Felix. Namasada muna siya para may pambili ng rubber shoes para sa dalawang anak. Ate, magkano po dati? Magkano po dito sa church niyo? Po yan. Wala na po tawad? Sagad na? 50. Sagat na po talaga. Dahil hindi pasok sa budget ang dalawang rubber shoes, tumingin na rin siya ng tsinelas. Pang Noche Buena meron na? Wala pa, ma'am. Anong diskarte mo? Kasi Noche Buena na mamaya. Bali, pagkatapos ito, ma'am, bibiyahe muna para maka-iba na pang bili. Hindi lang mga panregalo ang mabili, kundi pati leche flan. Sold out nga ang leche flan sa ilang tindahan sa Sampaloc, Maynila. Ma'am, dumayo pa kayo mula Quezon City. Anong meron dito na wala sa leche flan ng Quezon City? Bestseller kasi yung mga paninda nila dito eh. Mahaba rin ang pila sa grocery na ito sa Quezon City kahit nagmahal ang ilang sahog.
1,000 piso na ang inilaan ni Clarissa pero kaunti lang daw ang maihahanda niya para sa pamilyang may 4 na miyembro. Simple lang po na handaan, basta magkakasama lang po kami. 4 lang naman po kami sa bahay. So, enough na po siguro yung 1K sa hirap ng buhay ngayon. Ayon sa DTI, mahigit 70 Noche Buena items ang bahagyang tumaas ang presyo. Nagmahal din ang karne ng baboy at ilang gulay. Sa Litex Market, aabot sa 330 pesos ang kada kilo ng kasim at pigi. Sa monitoring ng Department of Agriculture, aabot pa yan sa 380 pesos sa ilang palengke. Ang siling labuyo at bell pepper aabot sa 700 pesos ang kada kilo. Medyo tumaas ang hango namin, tapos medyo tumamal dahil tumaas. Diskarte na lang po, konti-konti hanggang sa magkaroon lang po na sa pagkainan na pagsalusaluhan ng 4 na persona. Para sa GMA Integrated News, ako si Bernadette Reyes, ang inyong saksi. Hindi na po aabot sa katapusan ng 2025 ang pagpirma ni Pangulong Bongbong Marcos sa 2026 national budget. Ayon po yan kay Executive Secretary Ralph Recto. Saksi, si Mav Gonzales. Sa unang linggo na ng Enero, mapipirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang 2026 national budget. Kinumpirma yan ni Executive Secretary Ralph Recto sa isang mensahe sa GMA News Online. Nauna nang sinabi ni Senate President Tito Soto na posibleng reenacted ang budget sa mga unang araw ng taon. Noong nakaraang Huwebes lang natapos ang pagtalakay ng Bicameral Conference Committee sa budget. Sa December 29 naman ito raratipikahan. If they have started reviewing it from now, up to that time, there is a possibility, but I doubt it. I doubt it. Perhaps somewhere like sometime like the first week of January would be ideal na review na nila yun. So possible reenacted for a few days, gano'n? Yeah. Kung ganun lang naman, wala problema because di ba the last time, pa kaming 3 months na reenacted. Si Senate President Pro Tempore Ping Lacson, matagal na ring sinasabing mas mainam nang magkaroon ng reenacted budget sa unang quarter ng 2026 kaysa madaliin ang pagpasa na hindi nare-resolba ang mga issue ng maling paggamit at pag-abuso sa pondo, partikular sa flood control projects. Dahil aniya hindi magkasundo ang Senado at Kamara sa ilang programa, kabilang ang farm-to-market roads at mga ayuda gaya ng MAIFIP at AIX, naglagay na lang ng safeguards ang Senado sa pagpapatupad ng mga ito. Naiintindihan naman daw ni Senate Finance Committee Chairman Senator Win Gatchalian na kailangan ng ehekutibo ng sapat na oras na reviewin ang mahigit 4,000 pahina ng enrolled copy ng budget. Maingat na aksyon aniya na pirmahan ito ng Pangulo sa unang linggo ng Enero para masigurong napag-aralan talaga lahat ng probisyon. Nauna na rin sinabi ni Gatchalian na kumpiyansa siyang walang ibivito sa budget ng Pangulo dahil coordinated ito sa ehekutibo. Iginiit naman nila Lanao del Sur 1st District Representative Zia Alonto Adjong na walang pork barrel sa 2026 national budget. I'm confident at this time this 2026 budget is full airtight po kung akong tatanungin nyo na wala pong mga concessions dyan, wala pong mga line items dyan na nagbibigay pondo doon sa mga questionabling mga infrastrukturang programa. The 2026 budget contains no lump sum appropriations, no discretionary funds, and is fully itemized. There's no pork barrel, and there are no pork barrel appropriations in the 2026 national budget. Sa ngayon, nasa proseso aniya ng reconciliation ng House at Senate versions ang BICAM technical staff. Inaasahan daw nilang makakatanggap sila ng kopya ng BICAM report bago ito i-ratify ng Kongreso. 1,000 pages. Minsan, pamut pa ata yan ng 5,000 na pahina. So, that's going to be now the work of the committee staff. The majority leader ensured the House, not only Congressman Tino and the minority, but ensured that the whole House will be furnished a copy individually of the committee report prior to the ratification, so that all of us would have time to review and look at the items and compare it probably on the approved HGAB. Para sa GMA Integrated News, ako si Mav Gonzales, ang inyong saksi. Isa pang kuha ng CCTV ang pinag-aaralan ng otoridad kaugnay po sa pagkamatay ng dating DPWH Undersecretary na si Catalina Cabral.
Nakuha po ito sa driver ni Cabral nung bumalik siya sa hotel sa Baguio para hanapin ang dating opisyal. Saksi si Joseph Moro. Sa hotel na ito sa Baguio City nanggaling si dating DPWH Undersecretary Caterina Cabral bago siya natagpo ang patay sa baba ng isang bangin sa Cannon Road sa Tuba, Benguet noong December 18. Bukod sa video ng pagdating doon ni Cabral at ang kanyang driver na si Ricardo Hernandez mag-aalauna ng hapon, nakuhanan din ang kanilang pag-alis bago mag-alas 3 ng hapon. Ngayon nakuha rin ng otoridad ang kuha ng CCTV nang bumalik ang driver. Makikitang lumapit sa concierge ng hotel si Hernandez. Ito raw yung sandali nang hindi na niya makita si Cabral sa lugar kung saan ito nagpaiwan. Sa inventory sheet naman ng NBI sa mga items na nakuha sa hotel room ni Cabral, nakalagay na may nakuhang iba't ibang klase ng gamot. Kabilang dyan ang isang prescription medicine laban sa insomnia, meron ding sleeping aid supplements. May nakuha ring isang uri ng antidepressant at antipsychotic medication. May na-recover din na 13 pulgadang kutsilyo mula sa kwarto bukod pa sa mga damit at iba pang kagamitan. Nauna nang sinabi ng PNP na lumabas sa laboratory test na nagpositibo si Cabral sa isang uri ng gamot kontra depresyon. Sa autopsy report ng pulisya kay Cabral, nakasad na blunt traumatic injuries sa ulo at katawan dahil sa pagkahulog ang cause of death niya. May matinding pinsala ito dahil sa lakas ng pagkakahulog sa ulo, katawan, braso at mga binti, bali rin ang kanyang mga ribs, bali rin ang kaliwang braso, binti at bukong-bukong o ankle. Sinubukan naming makuha ang pahayag ng abogado ni Cabral na si Atty. May Divina Gracia. Maglalabas daw sila ng pahayag sa mga susunod na araw para sagutin ang lahat ng mga isyu at akusasyon tungkol kay Cabral. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong ang inyong saksi. Nakagawian na po ng maraming Pilipino na ang Noche Buena ay panahon para sa pamilya. Pero may mga aabutan ng Noche Buena sa biyahe o di kaya kailangan mga ibang bansa sa mismong bisperas ng Pasko dahil sa trabaho. Paano kaya nila sasalubungin ang Pasko? Saksi si JP Soriano. Imbes na nasa kanilang bahay ngayong bisperas ng Pasko, nasa NAIA Terminal 3 si Jason at 10 kasama. Kailangan na kasi sila sa pinapasukang oil and gas company sa Dubai. Kung natin mga gawin, talagang aalis din kami kahit na paano. Kasi hirap ng buhay natin dito. Biyaheng Abu Dhabi naman ang mag-asawang Feli at Joy. Malungkot dahil iiwanan yung mga kapatid ko dito, mga hipag, mga pamilya ko dito. Pero sa isang parte, masaya din naman kasi yung anak ko po yung makikita ko naman doon, tsaka yung isa ko pong kapatid. Meron din mga biyaheng probinsya, gaya ni Gloria, na hindi na rin aabot sa Noche Buena. Nahirapan kasi silang makakuha ng mas maagang flight papuntang Bacolod. At mula roon, ilang oras pa bago makauwi sa Sipalay City, sa Negros Occidental. Mga anong oras kayo darating sa bahay? Mga 2 a.m. So paano kayo mag-Noche Buena? May dala ba kayong pagkain o paano ba? I-delay na lang ang Noche Buena? Dili na lang po. Pagdating na lang po ng bahay mag-Noche Buena. Sa kalsada na rin aabutan ng Noche Buena ang bus driver na si Ronald. Mula Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX, aabuti ng 14 na oras ang biyahe pa Bicol. Kalsada? Oo, doon kami mag-Noche Buena, alas 12. Ang kailangan kumita. May maiuwi sa pamilya ngayon. Kaya sa video call na lang muna idaraan ni Ronald ang maagang pagbati sa mga anak sa Bicol. Merry Christmas sa inyo lahat. Sa kalsada si Papa magpapasko. Alam nila na malayo ako. Wala, ganun po talaga hanap buhay namin eh. Ang pasahero naman ni Ronald na si Alan, sa biyahe na rin aabutan ng Noche Buena. Kaya may pa-shoutout siya sa kanyang nanay. Happy birthday, ma. Dito ako, Child 7. Thank you po. Merry Christmas, Happy New Year. Sa Matnog, Sorsogon din aabutan ng Pasko ang ilang biyaherong patawid ng Samar. Bukas na raw makakasampa ng barko ang kanilang sasakyan na patawid ng dagat. Hanggang bukas to. Kanina pa kami dito eh. Saan po kayo niyan magpapasko? Dito na, sa kalsada. Malayo rin sa pamilya ang mga seafarer na ito. Tuloy ang Christmas salo-salo at bigayan ng aginado kahit nasa barko. Malayo man sa kanilang pamilya sa Pilipinas, tila pamilya na rin ang kanilang mga katrabaho dahil sa maganda nilang samahan. Pamilya ang isa sa pinaka-ipinagpapasalamat ng mga Pilipino ngayong darating na Pasko at Bagong Taon. Batay sa survey ng Social Weather Stations, number 2 yan sa survey. Number 1, ang good health. Sunod naman sa ipinagpapasalamat ang pagiging buhay. Sa survey ng SWS, 68% ang nagsabing umaasa silang magiging masaya ang Pasko.
mas mataas sa 65% noong 2024. Para sa GMA Integrated News, ako po si JP Soriano, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.